So, pupuntahan natin yung Arapaima. So, around 4 to 5 feet. So, medyo malaki. So, dala tayo ng maraming staff. And very exciting ito kasi first time natin mag-handle ng monster fish. So, tara. Dumating tayo sa bahay ng client, no, and ililipat natin yung Arapaima niya sa pond ng client natin. Yung size ng Arapaima niya is around 4 to 5 feet. And yung edad niya is around mga 5 years, 4 to 5 years. So medyo malaki na yung Arapaima niya. So malaking isda and kailangan tayo gumamit ng malaking transfer tub. So gumamit tayo ng Laguna tub. I think magkakasya siya dito. And na-expect naman namin na medyo wild yung Arapaima kasi monster fish siya, prehistoric fish. Pero ito talaga yung hindi namin expect yung level ng wildness niya. So after ng matagal-tagal na bakbakan, actually pumasok na si Sir, yung owner, and tumulong na siya. And actually, surprisingly, kumalma yung Arapaima kasi alam niya na yung owner na ang kumandal sa kanya and na-transfer na namin, no? So medyo thankful ako dito kasi grabe yung sakit ng kamay ko dito. And ilalagay na natin siya sa Laguna tub. May times na naglalagay ako ng sedative para sa mga isda, pero dito hindi ako naglagay kasi I think kaya naman natin na i-handle yung Arapaima and medyo hardy yung mga Arapaima. So guys, grabe legit yung force ng Arapaima kasi tinamaan yung kamay ko and now medyo hindi ko masyadong magalaw kasi pero grabe yung force, parang binangga ka ng motor. Grabe, legit na legit. So siguro kung tatamaan ka sa ulo ng Arapaima while magtatalon siya, I think kaya kang ma-knock out. So, going na tayo sa bahay ng client. So, na-transfer na natin doon. So, before anything else, bago nyo i-cancel sa social media, nakakahinga yung Arapaima ng hangin. So, kaya niyang magdagal ng ilang oras na konti lang yung tubig kasi yung gills niya may special feature na makakahinga sila ng hangin. So, ita-transfer na natin siya sa pond ng client and gagamitan natin siya ng socknet. So, ito yung socknet ko na ginamit na natin sa ibang arawana at saka sa ibang monster fish, kaya medyo trusted ko na to and need lang natin na mas straight yung katawan ng monster fish para hindi mabali yung spine and itatakbo na natin sa pond. So ito na, ni-release na natin and I think okay naman yung Arapaima. So lumalangoy na siya and walang bad signs. So after a couple of hours, i-observe natin na good na yung breathing niya, wala siyang erratic na movement. So far I think medyo successful naman yung transfer natin sa kanya. And marami siyang makakasama dito sa pond na to kasi may iba't ibang klaseng monster fish na andito. So I hope na mas lalaki pa siya dito and magiging healthy in the future. So bibisitahin natin siya in a couple of days, in a couple of weeks, and in a couple of months as well. Kasi gusto natin itong isda na to. So based naman sa swimming niya, na slow swimming, I think ito yung ideal swimming, no? So it means na healthy pa rin siya and walang masyadong damage sa kanya kahit na nag-wild siya kanina. So far maganda yung langoy niya, balance, hindi pa baba, hindi pa taas, suwabing-suwabe. So I think all goods. So yun nga, nakauwi na tayo ng bahay and successful yung transfer natin sa Arapaima. And nakita naman natin na lumalangoy siya, healthy siya. So we will observe it for a couple of days and after that, so yun, tuloy-tuloy na. So that's all and see you on our next video.